Kaugnay sa U.S. presidential elections, makakapanayam natin si Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez. Magandang umaga po, Ambassador. Ay, magandang umaga sa iyo. Opo, kamusta po sitwasyon dyan sa Amerika ngayong ilang oras na lang, election day na po? Well, everybody's anxious dito. Lahat ng mga magboboto, siyempre talagang they're eagerly waiting for tomorrow. Dahil Opo. napakalaking bagay itong election nito dahil very close nga at saka medyo divided nga itong bayan nito ngayon. Yung PhilAm community natin, anong pulso nila sa dalawang magtutunggaling ito mamaya? Well, medyo parang pareho na rin sa pulso. Hati rin. Parang hati rin dahil galing nga ako doon sa Ohio at doon, hati ang mga Pilipino doon. Merong for the Republican candidate, yung iba sa Democratic candidate. Pero sa California, alam naman natin, mas maraming Pilipino dyan at mostly, of course, Opo. they're Democrats dyan sa California. Opo. Nagkaroon tayo ng serye ng mga krimen laban sa mga Asia. Wala ba natatarget dyan na mga kababayan natin related dito sa eleksyon, Ambassador? Wala naman. At alam mo, ang maganda sa ating mga Pilipino, talagang appreciated tayo dito. Generally, lahat ng mga district dito sa Amerika, maraming mga Pilipino that are really good workers at appreciated by the community. Yung pagkain nga natin, yung adobo at saka pansit, talagang very popular na dito. Opo, may mga tatakbo palang may lahing Pilipino, Ambassador? Meron rin. Hindi ko lang maalala kung sino yung mga, pero sa California meron na tatakbo. Opo. Lahing Pilipino. Okay. Ito bang kahit sino manalo sa dalawa, Kamala Harris o Donald Trump, may epekto ba sa ekonomiya ng Pilipinas yung resulta dyan ng US elections? Well, ang ekonomiya, hindi natin alam ang really clear policy ng Republican Party candidate si President Trump. Pero alam natin kasi America first. So ang inaasahan sana natin yung mga negosyong Amerika na nasa China ay lumilipat na sa Asian countries. So we're hoping na tuloy-tuloy pa rin yan. Opo. Pero there is a push for many of these companies to go back to the United States and manufacture in the United States. Bibigyan daw sila ng tax incentives. Opo. Bagamat we're still hopeful na marami pa naman negosyo na papunta sa atin. At the latest figures is that yung pinakamalaking exports ka ngayon in the Asian countries, Vietnam, Philippines is on top of the list of exports to the United States, which is a good thing. Ambassador, sa tingin nyo, yung problema natin sa West Philippine Sea at Mutual Defense Treaty, maapektuhan ba o magkakaroon ng pagbabago kung sino man ang manalo sa dalawa? Ayan, walang pagbabago yan dahil kausap ko yung mga nagtrabaho kay President Trump noon at mukhang babalik rin sila kung makabalik si President Trump sa White House. Sila inassure sa akin na yung defense treaty natin tuloy-tuloy yan at yung ating yung ating mga visiting forces agreements is 1993 and 94. Tapos yung EDCA rin since 2016. Importante rin para sa kanila yan dahil nasa interest rin nila na yung Indo-Pacific region nandyan ang Amerika. Opo. Ay, maraming salamat. Ingat po, Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez. Salamat po. Salamat. Thank you, Arnold. Salamat rin.